Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu, open letter kay Pangulong Marcos Jr. Tungkol ito sa posibilidad na pag lumala ang giyera sa Iran, Israel, US, ang Iran inaatake niya na ang mga bansa na may US bases. Baka dumating ang panahon dahil may US bases tayo dito, yung EDCA sites, baka atakihin din, paulanan din tayo ng Iran ng mga missiles nila. Anong mangyari sa atin? Nakahanda ba ang gobyernong ito para saluin ang mga missiles kagaya ng Qatar? Okay? So, sa Qatar, pinaulanan ng Iran ng missiles, kaya lang nakahanda ang Qatar. Maganda yung technology nila. Mayroong Patriot, may kung ano yung mga air defense system nila, halos walang nakalusot na missiles. So, ligtas sila. Paano tayo? May missiles ng US sa Pilipinas, yung Typhoon. Nandito ang EDCA sites. Kung lumala ang giyera, anong mangyayari sa atin? So, ito yung sulat ni Kipi Chu. Dear President Marcos, inaatake na ng Iran ang mga bansa na may US bases. They have started with Qatar in the Middle East. Aside from Japan and Korea and US territory Guam, rich countries who are at least able to defend themselves if it comes to that. Only the Philippines has permanent major US bases in East and Southeast Asia. Ilan? 9 EDCA sites. 9 US bases meron tayo. Ang tanong, meron ba tayong kakayahan to defend ourselves? Yun ang tanong. Iran has just attacked the US base in Qatar with missiles, and there are stories circulating that Iran might attack all US bases to retaliate against US military action. I think kung pwede lang naman, it's time our country openly declares we are neutral and mag-initiate na tayo to dismantle or close or remove the US bases. Please ask the Department of Foreign Affairs, but as far as historical precedents na gawa ni PRRD to unilaterally terminate via notice the BFA in 2020. All you need to do is suspend EDCA implementation via executive order. It won't immediately remove bases, but it sends a strong message to the world. We can issue a formal notice to the US initiating the termination countdown in 180 days, wala na. Sana in 180 days, buhay pa ang world. We can have the Senate fast-track a resolution of non-support. We can also, if hindi tayo tuta, yun ang problema. Kung tuta, wala, tuloy lang ang ligaya. Declare to the world that the Philippines is pursuing an independent, non-aligned foreign policy, and that hosting foreign bases puts Filipinos at risk. We can use this to justify base withdrawal without being hostile to the US. Sir, executive suspension takes effect within 24 hours. Diplomatic notice to terminate BFA within 180 days. Senate resolution 1 week. An executive memorandum will not dissolve the bases ASAP, but at least alam nila where we stand. It will stop any construction, base use, and rotation ASAP. Senate resolution will also send signal to the world that the Filipino public does not support the US bases so that we should not be targeted. Mas urgent ito kaysa yung impeachment kasi patay na tayo lahat pag di nyo ito ayusin habang may time. Bilisan nyo na marami pa kaming pangarap sa buhay. Okay? So, in fairness, napakaganda naman itong
vision na ito, yung nakikita ni Cresset na posibleng mangyari, but I doubt kung makaabot ito sa Pangulong Marcos o sa kanyang mga security advisors. Suntok sa buwan ito. Sa nakikita ko habang nandyan ang Pangulo, hindi niya gagawin itong sinasabi ni Cresset. Kaya magdasal na lang po tayo na hindi sana mag-escalate yung gera, hindi na sana abot na pauulanan tayo ng missiles ng Iran. Ang paghandaan ngayon, ang direct effect sa atin yung pagtaas ng presyo ng fuel na siguradong magre-resulta sa pagtaas ng presyo ng bibilhin. Yan ang nakakalungkot na pangyayari dahil damay tayo lahat. Lalong-lalo na ang mga maliliit nating kababayan na isang kahig, isang tuka. Hirap na hirap sila ngayon, tapos tataas ang presyo ng fuel, tataas na naman ang bigas, bilihin. So, yun na, tighirap na talaga. But anyway, palagi kong sinasabi, itong mga pangyayari ngayon is katumanan o fulfillment ng biblical prophecy na to me, pagkakaintindi ko, nalalapit na talaga ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya, the more na nagkakagulo, the more na ihanda ang ating sarili para sa pagbabalik ng Panginoon. Are you ready for the second coming of Christ? If not yet, yung Ebanghelyo, palagi kong sinasabi, ABC, gawin mo na. A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala lang na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And C, commit or surrender your lives to the Lordship of Jesus Christ. Pag nagawa nyo yan, nagawa ko na yan, kaya ako, kalmante lang ako, kahit anong mangyari sa buhay ko, kalmante ako kasi nasa kamay na ng Panginoon ang aking buhay. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talantig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong ito sa nangangailangan itong Tribong Talantig. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo sa kanila ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may anihin. Kaya panoorin niyo ang video na ito. Nag-aaral ako sa area ni Buboy og ako siyang bisitahon. Ug mao na ni ang kape nga iyang gitanom. Nindot gid kayo nga mga sidling. Mayong buntag diya. Mayong buntag pod. Mananom tag kape. So puro dan og iti ang imix. Puro dan. Kung butang imix sa iti. Mananom gyud mi og kape kay aron mawas mi sa kalisod og makasuporta sa among anak nga mga estudyante. Oo. Salamat gyud kaayo sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video. Yakan ko man siya. Kani mo na ni akong trabaho. Maglampas, maghinno ni abangag, dalatanom. Aron ang akong magyan nanay tanom. Kompleto na daan. Oo. Og salamat po sa gatanaw sa video og kaning nagsuporta aning similya nga kape. Na makatanom na gyud mi nga naami makasuporta sa mga bata nga aron pag-inspirayan sa pag-eskwela. Karon daghan-daghan gyud ang ilang natanom nga kape. Pila din ni kapunuan ninyong kape? 350 ang among natanom og amo paning dugangan aron sa pagsuporta sa among anak sa ilang pag-eskwela. Oo. So
So luag na gyud kaayo ang ilang natamnan og kape. So muna ni ang ilang area. So lampas og bangag og pagtanom diretso.